Huwag kang mag-alala, Camila. Kaya mo yan. Lumaban ka para sa anak natin. Yon ang paulit-ulit na sinasabi ni Peter sa asawa niya. Nasa loob sila ng sasakyan papunta sa ospital. Nag-aalala na siya sa asawa niyang si Camila. Sapo nito ang tiyan at namumutla na din. Peter, hindi ko na talaga kaya. Sobrang sakit. Saad nito sa kanya. Hindi siya makahinga ng maayos. Camila, kaunting tiis na lang. Malapit na. Makapal ang hangin sa tensyon habang mahigpit na hinahawakan ni Peter ang manibela. Muli niyang tiningnan ng asawa niya. Namimilipit ito sa sakit. Nandito na tayo, Camila. Kumapit ka lang, ha? Mahinang saad ni Peter. Nakarating na rin sila sa ospital. Tulong! Manganganak ng asawa ko. Huminto si Peter sa entrance ng emergency. At sa ilang sandali, isang pangkat ng medik ang dumagsa sa paligid ni Camila. Kumabog ang puso ni Peter habang tinatahak niya ang mga puting pasilyo. Nanlalamig ang mga kamay niya sa pagkabalisa. Tila lumipas ang mga oras na parang walang hanggan bago lumitaw ang isang doktor. Kumusta po ang asawa ko? Nag-aalalang tanong niya rito. Seryoso ang ekspresyon ng doktor. May komplikasyon ng asawa mo. Idadaan siya sa cesarean section. Yun lang ang paraan para mailabas ang bata. Kung papayag kayo, pakipirmahan na lang po ang waiver. Tumango siya kaagad. Sige po, kung doon magiging ligtas ang mag-ina ko. Huminga ng malalim ang doktor. Tatapatin ko na po kayo. May chance po na ang baby niyo lang po ang mailigtas namin. Delikado na po ang buhay ng asawa niyo dahil sa ilang komplikasyon. Pero gagawin po namin ang lahat para masalbang buhay ng misis mo. Parang binagsakan ng langit at lupa si Peter habang sinasabi sa kanya iyon ng doktor. Nahihirapan siyang tanggapin na kritikal ang kondisyon ni Camila. Nagkaroon ng kawalan ng pag-asa sa kanya. Para siyang nauubos na kandila. Takot siyang mawala ang kanyang pinakamamahal na asawa. Please po, gawin niyo po ang lahat para sa mag-ina ko. Nang hihinang saad niya rito. Pumasok na muli ang doktor. Ilang oras pa ang lumipas, isang malakas na iyak ang bumalot sa hangin. Pinuputol niyon ang mabigat na katahimikang parang tanglaw ng pag-asa. Napaangat ang ulo ni Peter at dali-daling tumayo nang biglang bumukas ang pinto. Congratulations, it's a baby girl. Pero for monitoring ang kondisyon ni Camila. Kailangan namin siyang dalhin sa ICU. Huminga siya ng malalim. Halo-halo ang nararamdaman niyang emosyon. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maging masayang healthy ang anak niya o maging malungkot dahil nasa kritikal na kondisyon ng kanyang asawa. Ano pong pangalan ng baby? Tanong sa kanya ng nurse. Tipid siyang napangiti. Karina. Ang mga mata ni Peter ay napuno ng mga luha ng kaginhawahan at kagalakan. Nagmadali siyang pumunta sa nursery. Pinagmasdan niya ang kanyang anak na babae sa unang pagkakataon. Inabot niya ito, nanginginig ang mga daliri habang hinahaplos ang malambot nitong pisngi. Labis na pag-ibig ang bumaha sa kanyang puso. Nangilid ang mga luha niya. Hi, baby Karina. Diyan ka muna ha. Hintayin natin gumaling ang mama mo. Sa paglipas ng mga araw, nakipaglaban si Camila sa buhay nito habang nakakonfine sa ospital. Hindi siya masanay sa maputla nitong mukha. Lubos na kaibahan niyon sa masiglang buhay na dinala nito sa mundo. Hinati ni Peter ang kanyang oras sa pagtingin kay Camila at pagtugon sa mga pangangailangan ni Karina. At pagkatapos, isang mahimalang araw, binuksan ni Camila ang kanyang mga mata. Napaluha si Peter habang ibinubulong nito ang kanyang pangalan. Peter, sorry. Kumunot ang noo niya. Bakit ka humihingi ng sorry? Tumulo ang mga luha nito. Sorry. Nanghihina ang boses nito. Hindi niya maintindihan ng asawa niya. Akala niya okay na ang lahat. Pero hindi na rin kinaya pa ni Camila ang lumaban. Tuluyan na itong pumanaw. Hindi man lang ito nabigyan ng pagkakataong makitang lumaki ang anak. Sa harap ng puntod ng asawa niya, habang buhat niya ang sanggol pa lang na si Karina, tuloy-tuloy na bumuhos ang mga luha ni Peter. Wala na ang pangarap niya na isang buong pamilya. Mahirap ang wala ka, Camila. Pero magpapatuloy ako para sa anak natin. Magpapakatatag ako para kay Karina. Makalipas ang 7 taon. Karina, kanina pa akong tumatawag sa'yo. Kapag hindi ka pa nagpakita, papaluin na talaga kita. 1,
Simula ni Peter sa pagbibilang, napakamot na lang siya sa sentido niya. Talagang pahihirapan pa siyang maghanap ni Karina. Papasok na ito sa school bukas, kailangan niyang patulugin ng maaga ang anak niya. Bangag pa naman ito kapag ginigising niya sa umaga. Pumasok si Peter sa kwarto nito. Malinis iyon at walang bahid ni Karina. Pero kilala niya ito, mabilis siyang yumuko at nahuli ang batang nagtatago sa ilalim ng kama. Karina, anong ginagawa mo sa ilalim ng kama? Umalis ka nga dyan. Kanina pa kitang tinatawag, hindi ka lumalabas. Nandyan ka lang pala nagtatago ha. Sermon ni Peter sa anak. Humagikhik si Karina. Naglalaro po ako ng taguan, Papa. Tinulungan niyang lumabas ang anak niya roon. Lampas ng oras ng pagtulog mo anak. Kailangan mo nang matulog. Pasaway ka talaga. Ngumuso pa ang bata. Pero ayoko po. Hindi pa po ako pagod. Pinandilatan niya ito ng mga mata. Tumigil ka. Kukurutin kita, tingnan mo. May pasok ka pa bukas. Kailangan mong matulog ng mahimbing. Kanino ka ba nagmana ng katigasan ng ulo mo? Wala naman pong malambot na ulo, Papa. Kinaltukan siya ng anak niya. Matigas nga rin po ang sa inyo eh. Umawang ang bibig ni Peter. Ilang sandali pa, naghahabulan na sila sa loob ng kwartong iyon. Piloso po ang anak niya. Ganoon din naman siya. Sa kanya talaga nagmana si Karina. Napagod na din naman sila, hinayaan niya ng mag-half-bath ang bata. Hinanda niya na rin ang damit nito. Ganoon palagi ang routine nila tuwing gabi. Papa, hindi pa po ko inaantok. Reklamo ni Karina sa kanya. Inayos niyang higaan nito. Tumigil ka, matutulog ka na. Halika, ihihiga na kita sa kama. Bumuntong hininga ito. Sige na nga po. Mahina siyang tumawa. Parang ikaw pang dihado ah. Para sa'yo rin to. Magandang may kumpletong tulog sa mga bata. Ipikit mo ng mga mata mo at matulog ka na. Ipinikit na nga nito ang mga mata. Okay po. Napangiti siya. Good night, Karina. Yumakap sa kanyang anak niya. Good night po, Papa. Natagpuan ni Peter ang kanyang sariling isang single father. Nadudurog pa rin ang kanyang puso sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na asawang si Camila. Tuwing umaga, habang sumisilip ang araw, sasalubungin ni Peter ang araw ng may bigat sa puso ngunit may determinadong kalooban. Alam niyang mayroong isang batang babaeng umaasa sa kanya para sa pag-ibig at patnubay. Bawat araw, iba-iba ang natututuhan niya bilang ama ni Karina. Kaya binibigay niya ang bawat oras niya sa bata. Mabuti na nga lang, hindi demanding ang negosyo niyang bookstore sa baba ng bahay nila. Minanan niya pa sa mga magulang niya iyon ang maliit na tindahan ng mga libro. Kaya hindi na siya nagtatakang ang bilis magbasa ni Karina. Yon ang pareho nilang naging hobby. Mas naging matibay ang pagsasama nila dahil sa mga libro. Inayos niyang buhok ni Karina. Kapag naririnig niya ang tawa ng anak niya, parang tanglaw ng liwanag sa pinakamadilim na mundo iyon. Sa kabila ng mga hamon ng pagiging isang single parent, ibinuhos ni Peter ang lahat ng kanyang pagmamahal at paninindigang palakihin si Karina. Tinitiyak niyang naibibigay niya ang lahat ng mga pangangailangan nito. Wala na si Camila, kaya ayaw niyang maramdamang kulang ito. Sa paglipas ng mga taon, si Karina ay umusbong na isang masiglang batang babae. Nananatiling tumatayong ama at ina si Peter para sa bata. Sabay nilang hinaharap ang bawat hamon sa buhay. Naging karamay nilang isa't isa, anuman ang mangyari. Kinabukasan, tinulungan niya na sa pagbibihi si Karina. Hindi niya maintindihan kung bakit parang excited ito. Gumagalaw pa ang mga paa habang kumakain. Bakit mukhang masayang batang yan? Tanong niya sa anak niya habang nagmamaneho papuntang school. Napanaginipan ko po si Mama kagabi. Pupunta po tayo sa kanya bukas, di ba? Magilaw nitong tanong. Napangiti siya. Dadalawin natin ang puntod ni Camila. Grabe naman, miss mo na agad ang mama mo? Tumango naman ito. Opo, sana maayos lang po siya ron sa heaven. Lumingon siya sa bata. Alam kong hindi madali anak. Araw-araw ko pa rin siyang namimiss. Pero gusto kong maalala natin siya at lahat ng magagandang alaalang mayroon tayo sa kanya. Huminga ng malalim si Karina. Ako rin po, Papa. Sige na, nandito na tayo. Pumasok ka muna. Susunduin kita pagkalabas mo sa school. Mamimili tayo sa grocery store mamaya. Imporma niya sa anak.
Dumaan na si Peter sa grocery store para mamili kasama si Karina. Wala na silang stock sa bahay at paunti-unti na rin siyang bumibili ng mga sangkap ng lulutuin niya para sa birthday nito. Sige Karina, nandito na rin naman tayo. Kunin na natin ang lahat ng kailangan natin para sa ibang ingredients na kailangan pa sa handa mo sa birthday mo. Pero, anong gusto mong dinner natin ngayon? Ngumisi naman ang batang babae. Lomi po papa na maraming gulay ang kakainin natin ngayon. Tapos, sa birthday ko po, pwede pong masasarap na pagkain lahat. Baka hindi po pumunta ang classmates ko kapag hindi po masarap ang luto. Tumaas ang isang kilay niya. Ikaw yung anak na walang bilib sa tatay, no? Anong tingin mo sa akin? Hindi ka ba nasasarapan sa luto ko? Ang sarap-sarap kaya. Umiling agad si Karina at malakas na tumawa. Napailing din siya. Ang lakas talagang mang-asar ng kanyang anak. Pinapalaki ka ng maayos at pinapakain ka ng masasarap na pagkain tapos ganyan ang asal mo sa akin? Ayoko na sa'yo. Maghahanap na ako ng ibang anak. Biro niya pa rito. Pinatulan naman agad nito ang biro niya. Maghahanap na rin po ako ng ibang papa. Mahina siyang tumawa at napailing na lang. Oo na, tama na. Nagkakatakwilan na tayo rito. Kumuha ka na ng mga gulay roon. Tumakbo naman ang anak niya. Gusto ko po ng carrots at saka ng broccoli. Nilagay niya naman ang mga gusto nito sa cart. Oo na, ang galing mag-demand. Akala mo naman kung sinong senyorita. Tara na ron sa meat section. Naglalambing na kumapit sa kamay niya si Karina. Papa, bili mo po ako ng mashed potatoes ha. Ikaw na po ang papa ko. Ikaw po ang pinaka-love ko sa lahat. Mahina siyang tumawa. Nang bola ka pa nga. Sige na, papayagan din kitang maglaro sa playground doon. Tuwang-tuwa naman ito. Pagkatapos nilang maggrocery, pumunta sila sa isang fast food restaurant. Mashed potatoes lang ang order niya dahil iyon lang naman ang gusto ni Karina. Mas gusto rin nito ang maglaro doon, kaya nagtagal pa sila. Maya-maya ay nakita niya ang tita Adeline niyang pinakapakailamera sa lahat ng kamag-anak niya. Ayaw niya sa ugali nito. Isa ito sa mga tumutol noon nang sinabi niyang gusto niyang pakasalan si Camila. Kung hindi lang ito kapatid ng kanyang ama, hindi niya na ito kakausapin. Well, tingnan mo kung sino ang nandito. Hay nako Peter, ang tagal kitang hindi nakikita. Kahit sa mga family gatherings ay wala ka. Kumusta ka na? Tanong ng tita Adeline niya. Seryoso niya itong tiningnan. Okay lang po ako. Lumingon ito sa paligid. Kasama mo pala si Karina? Lumalaking magandang anak mo. Pero bakit hindi mo kamukha? Hindi rin hawig masyado ni Camila. Kumunot ang noon niya. Kamag-anak po namin kayo at pinahahalagahan ko ang mga opinyon mo. Pero hindi ang sinasabi mo tungkol sa anak ko. Tumawa ang kanyang tiyahin. Natitigan ko yung anak mo. Kahit kaunting features, wala man lang namana sa'yo. At baka alam mo yan, pero tinatanggi mo lang sa sarili mo. Baka kaya hindi ka dumadalo sa family gatherings kasi takot kang mapuna namin yung si Karina. Umigting ang panga ni Peter. Tumigil na po kayo hanggang may pasensya pa pong natitira sa akin. Huwag niyo pong pagsasalitaan ng ganyan si Karina. Walang ginagawang masamang anak ko sa inyo para maging pulutan ng mga intriga ninyo. Ang akin lang naman, hindi mo siya kamukha. Baka hindi mo anak niyang si Karina. Pilit pa nito. I mean, baka anak siya ng ibang lalaki at ng asawa mo bago siya namatay. Di ba, naging usap-usapan na may kinikitang lalaki ang asawa mo bago pa mabuntis kay Karina? Paano nga kung... Kasinungalingan yan. Kumuyom ang mga kamay niya. Tumawa naman ang tita Adeline niya. Hanggang ngayon ba naman, bulag ka pa rin pagdating kay Camila? Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ang kapansin-pansing hindi pagkakahawig sa pagitan ninyong dalawa? Galit na siya. Ano po bang gusto mong mangyari? Anak ko si Karina at hindi magagawa yun ng asawa ko. Binabastos niyo ang asawa kong matagal ng patay. Bakit mas marunong pa kayo sa akin? Sinusubukan ko lang tumulong. Sabi pa nito. Mapakla siyang tumawa. Tulong? Sinusubukan mong sirain ang pamilya ko. Patay ng asawa ko at hindi siya magkakaroon ng anumang ugnayan sa ibang lalaki noong nabubuhay pa siya. Mahal ko ang asawa ko at hindi niya yun magagawa sa akin. O Peter, ang sarado ng utak mo sa mga opinyon namin sa'yo. Dahil hindi ko maintindihan kung bakit pati si Karina idadamay ninyo. Alam kong ayaw nyo kay Camila.
Pero ang idamay ang anak namin. Ang sabihin hindi ko anak si Karina. Sumusobra na huyata kayo. Gigil na sabi pa ni Peter. Napailing ulit ang ginang. Alam kong sensitibong paksa ito, pero kailangan kong maging tapat. Ibang-iba ang features niya sa'yo. Para na siyang anak ng ibang lalaki. Hindi niya na napigilang pagtaasan ng boses ito. Tama na. Hindi na ako makikinig sa ibang salita galing mula sa inyo. Hindi ka nakakatulong. Pinapalala mo lang. Kinuha niya ang mga gamit nila ni Karina. Pumunta siya sa anak niya at binuhat ito. Nagmamadali siyang lumabas roon. Pagsakay sa sasakyan, napansin nito ang galit sa mukha niya. Papa, ayos ka lang po. Bakit ka po galit? Tanong ni Karina sa kanya. Huminga siya ng malalim at pinilit ng umiti. Hindi galit si Papa, anak. Masama lang ang pakiramdam ko. Umuwi na tayo, ha? Kaya simula nang mamatay si Camila, hindi na rin siya nakipag-ugnayan masyado sa mga kamag-anak niya. Sobrang mapanghusga ang mga ito, lalo na sa babaeng pinili niyang pakasalan. Natiis niya pa ang sinasabi noon ng mga ito sa asawa niya. Pero ibang usapan na kapag imahe ng anak niya ang sinira ng mga ito. Napatingin si Peter kay Karina. Napangiti siya. Mali ang sinasabi ng tita Adeline niya. Hindi niya ito kamukha dahil mas kamukha ito ni Camila. Papaanong hindi niya magiging anak ang batang nasa tabi niya? Manang-mana ito sa kanya. Siya lang ang pwedeng maging ama ni Karina at wala nang iba. Sir Peter, kompleto na po ang mga bata sa labas. Palalabasin ko na po si Karina. Napangiti agad si Peter. Tiningnan niya muna ang anak niyang mukhang prinsesa. Nawala ang ngiti niya nang mapansing matamlay ito. Lumapit siya sa anak niya. Anak, anong problema? Bakit matamlay ka sa birthday mo? Di ba, excited ka? Tumango naman agad si Karina at yumakap sa kanya. Opo, excited na po akong makita ang friends ko at mag-blow ng candle. Hinaplos niyang buhok nito. Hinalikan niya rin ito sa noo. Sisiguraduhin niyang ang anak niya ang pinakamasayang bata sa araw na iyon. Pinaghandaan ni Peter ang birthday ng anak niya. Sa wakas, dumating na ang malaking araw para kay Karina. Hindi niya rin mapigilan ang manabik. Siya rin naman kasi ang naghanda simula sa pagkain hanggang sa mga decoration sa princess theme party na gusto ng anak niya. Ganon siya sobrang ka-hands-on. Grabe, nakasuot ka pa ng costume na panghari. Ikaw ang gumawa nito para sa anak mo? Tanong ng kumpare niya na ninong din ni Karina. Mahina siyang tumawa. Oo, syempre, nag-iisang anak ko yan. Gusto kong maging espesyal lahat. Wala na rin kasi si Camila. Kapag mga ganito, wala na rin namang ibang aasahan kundi ako. At least, kahit kaming dalawa lang ni Karina, hindi niya maramdamang iba siya sa ibang batang ulila na sa ina. Mahal na mahal mo talagang anak mo, ano? Mahal ko rin naman ang anak ko, pero kapag mga ganito, misis ko na lang talagang pinag-aasikaso ko. Maswerte ako nandyan siya. Nakangiting sabi nito sa kanya. Tiningnan niyang larawan ng anak niya. Kayamanan ko ang anak ko. Sa kanya ko na ibinuhos lahat ng oras at pagmamahal ko. Pinangako ko rin yun kay Camila. Ginawa niyang parang kaharian ang bakura nila. Siya rin ang gumawa ng trono ng anak niya. Kahit walang hilig, nagpatahi pa siya ng favorite na princess character ni Karina. Nang maging maayos na ang mga bisita, na puno ng tawanan at sayang kapaligiran. Nagmamalaki si Peter habang pinagmamasdan si Karina na binabati ang mga kaibigan nitong may malawak na ngiti. Ngunit nang malapit nang makapasok si Karina, biglang tumahimik ang silid. Bumilis ang tibok ng puso ni Peter nang mapansin ang pagtulo ng dugo sa ilong ni Karina. Nanginginig ang mga kamay niya sa takot. Sumugod agad siya sa anak niya. Napawi ang ngiti ni Karina. Nanlalaki ang mga mata sa pagkalito habang sinusubukang punasan ng dugo. Papa! Nangingilid ang mga luhang saad nito. Anong masakit? Bakit dumudugo? Baka sa boses ni Peter ang pag-aalala habang pinupunasan ang ilong ng anak. Diyos ko, Peter! Dalhin mo ng anak mo sa ospital! Sabi ng isang bisita sa kanya. Namumutla ang mukha ni Karina at bago pa man makapag-react ang sino man, nawala na ito ng malay. Mabilis niyang binuhat ang anak niya. Karina, dadalhin ka ni Papa sa ospital. Huwag kang mag-alala, ha? Naluluha ang talukap ng mga mata ng bata at hinang-hina pa. Naninikip ang dibdib ni Peter sa takot. Sinusubukan niyang gisingin si Karina. Mabilis niya itong isinakay sa sasakyan. Pinagmaneho naman siya ng kumpare niyang si Arthur kaya mabilis silang nakarating doon.
Pumunta agad ang doktor at mga nurse kay Karina. Sinuri ng mga ito ang kalagayan ng anak niya. Labis ang pag-aalala niya rito. Huwag kang mag-alala, Peter. Magiging maayos din ang anak mo. Saad sa kanya ni Arthur. Humugot siya ng malalim na hininga. Hindi ko alam ang gagawin ko kung may mangyayaring masama sa anak ko. Nawala na sa akin si Camila. Baka kung si Karina mawala pa. Hindi ko nakakayanin. Tinapik nito ang kanyang balikat. Hindi mawawala ang anak mo sa'yo. Panatagin mo ang isip mo, kumalma ka. Huwag mong hayaan ang sarili mong lamunin ng mga negatibong iniisip mo. Ilang sandali pa, lumapit sa kanyang doktor. Sino ang magulang ng bata? Sumagot agad si Peter. Ako po. Kumusta po ang anak ko, Dok? Ano po ang nangyari? Bakit nawala ng malay si Karina? Umiling naman ito. Wala pa akong tiyak na sagot na maibibigay sa'yo. Kailangan naming magsagawa ng ilang mga tests para malaman ang dahilan ng nangyari sa kanya. Dinungaw niyang anak niyang wala pa ring malay. Mga tests? Malala po bang kalagayan ng anak ko? Hindi ko pwedeng sabihing simpleng nosebleed lang ang nangyari sa pasyente hanggang hindi pa po kami nakakasigurado. Hindi ko pa yan masasabi. Susuriin namin siya ng mabuti. Huwag po kayong mag-alala. Kapag nalaman na po namin ang resulta, ipapaalam po namin agad sa inyo. Sabi ng doktor sa kanya. Tumango si Peter. Gaano katagal yun? Tumatagal ng ilang oras ang mga tests pero iminumungkahi naming i-admit muna ang bata para ma-monitor. Kailangan naming subaybayan ang kanyang kalagayan at siguraduhin wala siyang ibang sintomas ng anumang karamdaman. Sabi pa ng doktor sa kanya. Huminga siya ng malalim. Naiintindihan ko po. Nag-aalala lang po ako para sa anak ko. Tumango naman ito. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Gagawin namin ang lahat para matulungan siya. Salamat po, Dok. Marahas siyang napalunok. Naninikip ang dibdib niya. Nailipat na sa isang silid si Karina. Hindi niya maaatim na umalis sa tabi nito. Gusto niyang palaging hawakan ang kamay ng bata. Nais niyang aliwin ito sa oras na magising na ito. Ang silid ng ospital ay naging kanilang pansamantalang tahanan. Lumipas ng mga araw pero nakahiga pa rin si Karina at walang malay. Namumutla pa rin ito at nanghihina. Dok, ano po ba talagang nangyayari sa anak ko? Ilang araw na po ang lumipas. Bakit hindi pa rin siya nagigising? Nag-aalalang tanong niya habang nasa loob ng opisina ng doktor. Huminga ito ng malalim. Huwag po kayong mag-alala, magigising din siya. Sintomas lang po yun ng malalang karamdaman niya. Alam ko pong mahirap tanggapin. Pero malala po ang sakit ni Karina. At ang sakit niya, nangangailangan ng operasyon at bagong liver para mabuhay pa ng matagal ang pasyente. Hindi agad na proseso ni Peter ang sinabi ng doktor. Parang may isang parte ang gumuho sa kanya. Bata pa ang kanyang anak. Marami pang oras ang kailangan nilang samantalahin ng magkasama. Hindi siya papayag na mawala lang ng ganoon si Karina. Ako po, willing po akong maging donor. Basta gumaling lang po ang anak ko. Nauutal niyang sabi. Tumango naman ang doktor. Sige, idadaan ka rin namin sa ilang test para malaman kung compatible kang maging donor ni Karina. Simula nang malaman ni Peter iyon, hindi na siya kailanman umalis sa tabi ni Karina. Pinagmamasdan niya ang paglabas at pagpasok ng mga doktor sa kwarto ng kanyang anak. Bawat araw, may test na ginagawa rito. May kislap ng mga luha sa mga mata ni Peter. Anak, gumising ka na. Kapag gumising ka, promise, isi-celebrate natin ulit ang birthday mo. Kahit gumastos ako ng malaki, ayos lang anak. Hindi mo pa nabublaw ang candle mo. Paano mo gagawin nyo kung hindi ka gumigising dyan? Hinawakan niya ang kamay ni Karina. Gagawin ni Papang lahat para sa'yo. Palagi akong nandito sa tabi mo. Sa lahat ng nangyari sa anak niya, pinanghawakan ni Peter ang isang kislap ng pananampalataya. Naniniwala siyang makakaalpas din sila ni Karina sa pagsubok na iyon. Magiging mas malakas at mas matatag ito kaysa sa dati. Ilang sandali pa ay bumukas ang talukap ng mga mata ni Karina. Papa? Tuluyang tumulo ang mga luha ni Peter. Anak, anong masakit? Sa wakas nagising ka na. Sobrang nag-aalala ako sa'yo. May masakit ba sa'yo? Tatawag ako ng doktor kapag may masakit sa'yo. Marahang umiling si Karina. Wala po. Bakit ka po umiiyak? Huwag na po kayong umiyak. Okay na po ako. Uwi na po tayo ha. Bumagsak na naman ang mga luha niya. Isang biyaya na magising ang anak niya.
Gayunpaman, hindi maaalis ang katotohanang may malala itong karamdaman. Habang inaabot ni Karina ang kamay niya para hawakan, alam ni Peter na sabay nilang lalagpasan ang pagsubok na iyon. Nakalimutan niyang matatag ang anak niya at ng mga sandaling iyon, nagsusumigaw ang labis na pagmamahal at katatagan. Batid ni Peter na kahit anong mangyari, hindi niya iiwan ang anak niyang harapin ang karamdaman nito. Dala ni Peter ang cake at mga lobong pinabili niya sa pinsan niyang nurse doon. Pumasok siya sa silid ni Karina. Naglalaro ito pero nang makita ang dala niya, tuwang-tuwa itong pumapalakpak. Wow! Cake! Ginawa ni Peter ang kanyang makakaya para i-celebrate ng maayos ang birthday ni Karina. Kumanta siya ng happy birthday para sa kanyang anak. Sige na anak, hipan mo ng kandila. Mag-wish ka muna ha, nakangiting sabi ni Peter sa bata. Ngumiti naman ito at marahang pumikit. Sana po, gumaling na po ako sa sakit ko at makauwi na kami agad ni Papa sa bahay. Hindi napigilan ni Peter ang bahan ng emosyong umiikot sa kanyang kalooban. Nagdurusa sa pagmamahal at kalungkutan ng puso niya. Kung pwede niya lang talagang angkinin ang sakit ni Karina, gagawin niya. Habang lumalalim ang gabi, nanatili si Peter sa tabi ng bata. Kapag nasa paligid ito, humihinahon siya. Nagbahagi sila ng mga kwento at nagbulungan ng mga sikreto. Lumilikha sila ng mga alaala sa 4 na sulok ng silid na iyon. Happy birthday, Karina! Emosyonal na sabi ni Peter. Mahina itong napangiti. Salamat po, Papa! Hinaplos niya ang buhok nito. Alam kong hindi ito ang engrandeng selebrasyon na nararapat sa'yo, pero gusto kong gumawa ng isang bagay para mapasaya ka, anak. Niyakap siya nito. Masaya po ako, Papa. Pinigilan ni Peter na tumulo ang kanyang mga luha. Sana marami pa akong magawa. Gusto kong alisin ang sakit na nararamdaman mo. Gusto ko ring umuwi na tayo at bumalik sa dati ang lahat. Hinawakan ng maliit nitong kamay si Peter. Huwag na po kayong malungkot, Papa. Huwag na po kayong mag-alala. Lumalaban po ako. Tumango naman siya. Alam kong matapang kang bata. Sobrang takot lang ako. Inabot ni Karina ang pisngin niya. Huwag ka po matakot. Kaya ko po, Papa. Tumulo na naman ang mga luha ni Peter. Mahal na mahal kita, Karina. Niyakap naman siya ng anak niya. Mahal din po kita, Papa. Habang lumalalim ang gabi at kumikislap ang mga bituin, inihiga ni Peter si Karina sa kama. Pagod ang mga mata nito, sa isang malambot na halik sa noo, bumulong siya ng mga salita ng pagmamahal. Isang tahimik na panalangin ang ginawa ni Peter para kay Karina. Binantayan niya ang natutulog na anak habang patuloy na sinasambit ang mga hiling at panalangin. Isang maalam na pag-asa ang gusto niya para sa pagaling ni Karina. Sa pasilyo ng ospital, naramdaman ni Peter ang mabilis na pagtibok ng puso dahil sa kaba. May halong takot at pag-asa iyon habang hinihintay niya ang mga resulta ng compatibility test para matukoy kung maaari niyang ibigay ang bahagi ng kanyang liver sa kanyang anak. Willing siyang maging donor, basta para kay Karina, gagawin niya. Ilang sandali pa, lumabas si Michael. Pinsan niyang nagtatrabaho rin doon sa ospital. Lumabas ito mula sa lab na may malungkot na ekspresyon. I'm sorry, Peter. Hindi ka compatible para maging donor ni Karina. Tila gumuho ang mundo sa paligid niya. Pinilit niyang maunawaan kung papaano iyon nangyari. Naghahanap siya ng kislap ng pag-asa sa kanyang pinsan pero mas talo niyang nakikita ang panghihina nito. Ano? Pero bakit hindi? Healthy ako. Ama niya rin ako. Paano hindi ako pwedeng maging donor? Tanong niya rito. Bumuntong hininga si Michael. Nagtataka rin ako sa parehong bagay. Kaya nag-run na din ako ng paternity test. Kumunot ang noo niya. Ano? Isang paternity test? Bakit? Nag-alinlangan ito sa pagsagot. Gusto ko lang makasigurado. Mas lalo na siyang naiinis. Siguraduhin ang ano? Kung ikaw ang totoong ama ni Karina, maaaring may isa pang paliwanag para dito, Peter, at iyon lang ang naiisip ko. Sabi nito sa isang nag-aalalang tono. Iniabot nito sa kanya ang isang sobrang naglalaman ng mga resulta ng paternity test. Nalilito si Peter habang binubuklat ang dokumento. Nanginginig ang mga kamay niya.
Parang nagpapabaliw kay Peter ang katotohanang inihayag sa loob ng mga pahinang iyon. Nahirapan ang kanyang isip na iproseso ang mga resultang iyon. Hindi siya ang biological father ni Karina. Tila gumuho ang mismong pundasyon ng kanyang mundo. Gusto niyang labanan ang katotohanang iyon. Isang ipo-ipo ng emosyon ang dumaan sa kanya. Pagkabigla, pagtataksil at isang malalim na pakiramdam ng pagkawala ng nagbabantang lamunin siya. Huminga ito ng malalim. Peter, ang mga resulta ay nagpapakita na hindi ikaw ang tunay na ama ni Karina. Umawang ang bibig niya. Ano? Imposible ito. Ako ang ama ni Karina. Gawa-gawa mo lang to. Nagsisinungaling ka lang. Sana nga. Gawa-gawa ko lang yan at nagsisinungaling lang ako. Kung gusto mo, magpa-test ka ulit pero sinasabi ko sa'yo, pareho lang ang magiging resulta niyan. Alam kong mahirap pero dapat mo itong tanggapin. Umigting ang panga ni Peter. Paano ito? Pinalaki ko si Karina bilang sarili kong anak tapos sasabihin mo, hindi ko anak ang batang pinaghihirapan kong alagaan at mahalin? Napailing si Michael. Naiintindihan ko ang galit mo, pero kailangan mong malaman ng totoo. Mariing umiling si Peter. Anak ko si Karina. Ako lang ang ama niya at yun ang totoo. Habang pabalik sa kwarto ni Karina, hirap na hirap siyang ihakbang ang mga paa niya. Panindigan niya man na siya ang ama nito, nagsusumigaw naman sa kanyang resulta na hawak niya. Hindi niya matanggap iyon. Naririnig ang kanyang mga yabag sa mga bakanteng espasyo sa paligid. Bumalik ang mga alaala sa kanya. Lumitaw sa kanyang balintataw ang mga sandaling pinagsaluhan nilang mag-ama. At ang pagmamahal na nagbubuklod sa kanila bilang pamilya. Parang isang malupit na ilusyon na lamang ang bawat tawa, bawat pagpatak ng luha, bawat yakap na pinagsaluhan nila ngayon. Hindi niya kayang pumunta ng ganoon ang nararamdaman sa kwarto ni Karina. Kaya sa hardin siya ng ospital pumunta, palubog ng araw. Katulad ng kung papaano mababalot ng kadiliman ng paligid niya, ganoon din ang pagkatao at puso niya. Hindi si Peter ang biological father ni Karina. Mas lalo lang mapapatunayan ng mga kamag-anak niya ang kutob ng mga ito na baka hindi niya anak si Karina at anak ni Camila sa ibang lalaki ang bata. Tunay nga sigurong bago mamatay ang asawa niya noon, nagawa siya nitong pagtaksilan. Wala na nga siyang ideya, naging bulag pa sa katotohanan. Tumulo na ang mga luha ni Peter. Camila, bakit mo ginawa sa akin to? Anong ginawa ko sa iyong mali para iparanas mo sa akin ito? Si Karina, ang maliit na batang babae na pinalaki niya bilang kanyang sariling anak mula noong ito ay isang sanggol, hindi pala talaga galing sa kanya. Ididiin sa kanya ang bigat ng katotohanan iyon tulad ng isang mabigat na bato. Nagiiwan iyon sa kanya ng pagtatanong sa lahat ng kanyang nalalaman. Palibhasa'y naliligaw at nalilito, humingi si Peter ng aliw sa piling ni Arthur, ang ninong ni Karina at isang pinagkakatiwalaang kaibigan. Natagpuan nila ang kanilang mga sariling nakaupo sa isang madilim na bar. Makapal ang hangin na may amoy ng whiskey. Tiningnan ni Peter ang kanyang baso. Umiikot sa loob ang likido tulad ng kanyang iniisip. Magulo at nalilito. Mataman siyang pinagmamasdan ni Arthur. Naghahanap ang mga mata nito ng kislap at pangunawa. Sa wakas, nagsalita si Peter. May halong kawalang paniwala at kalungkutan ang tinig niya. Hindi ako ang ama ni Karina, Arthur. Nakita ko ang resulta ng test. Gusto kong maniwalang imposible pero sinasampal na sa akin ng katotohanan. Si Camila. Mukhang niloko ako ni Camila bago siya mamatay. Pag-amin niya, ang mga kataga ay tila mapait sa kanyang dila. Kaya ka pala nag-aya ng ganitong oras na mag-bar tayo at uminom? Tanong sa kanya ni Arthur. Muli siyang sumimsim sa kanyang alak. Parang nayanig ang mundo ko, pare. Ang batang inalagaan at minahal ko. Malaman-laman kung hindi ko pala anak. Napailing naman ito. Ano? Paano mo nalaman? Nalaman kong hindi ako compatible maging donor para sa karamdaman ni Karina. Kilala mo si Michael, di ba? Yung nagtatrabahong pinsan ko roon. Nang malaman niyang hindi kami compatible dalawa ni Karina, gumawa din siya ng paternity test at sinabi niya sa akin. Sabi niya, subukan ko daw magbigay ng ibang sample sa ibang ospital at ganoon pa rin ang resulta. Hindi kami tunay na mag-ama ni Karina.
Inilipat ng kaibigan niya ang kamay sa balikat ni Peter. I'm sorry. Alam kong masakit ang pinagdadaanan mo ngayon. Napailing siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Matagal ko nang iniisip si Karina bilang anak ko. Hindi ko maisip ang buhay na hindi siya galing sa akin. Tumango naman ang kaibigan niya. Naiintindihan ko, napakaraming dapat tanggapin. Pero kailangan mong tandaan na si Karina ang batang minamahal mo. Walang nagbago ron. At alam mo rin naman na mahal ka ng anak mo. Napabuntong hininga si Peter. Alam ko, pero hindi ko maiwasang magtaka. Niloko ba ako ni Camila? Nagkibit balikat ang lalaki. Pwede, pero dapat ba talaga nating alalahanin yon? Alamin pa ang totoong nangyari? Wala na si Camila, nandiyan na si Karina. Alam kong mahal mo yung bata. Nangilid na naman ang mga luha niya. Wala na akong pakialam kung niloko ako ng asawa ko noon. Pero sana man lang, akin si Karina, di ba? Sobrang sakit, Arthur. Para akong pinapatay sa nalaman ko. Malalagpasan mo rin ito. Sinapo niya ang mga mata niya. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Marahan itong tumango. Alam ko pero hindi ka nag-iisa. Nandito ako para sa'yo. Kapag may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Tumango naman siya. Salamat, Arthur. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gulong-gulo na talaga ako. Malaki ang pagmamahal ni Peter para kay Karina. Ngunit ngayon, naharap iyon sa masakit na katotohanan ng hindi niya matanggap. Sobrang natatakot si Peter. Nadudurog ang puso niya sa lahat ng nangyayari. Ang mga alaala ni Camila, ang kanyang pinakamamahal na asawa na pumanaw ng maaga, nagawa siyang lokohin. Ang imahe ng nakangiti nitong mukha, may halong isang nakakaligalig na pag-aalinlangan. Sa gitna ng kanyang kaguluhan, pinilit ni Peter na isipin si Karina. Bawat tawa, bawat pagpatak ng luha, parang nawalan lahat ng saysay. Kaya pa ba niya itong mahalin bilang kanyang sarili? Ngayong alam niya na hindi ito laman ng kanyang laman at dugo ng kanyang dugo. Sa malumanay na boses, ipinaalala ni Arthur sa kanya ang hindi mabilang na mga sandali ng kagalakan, ng pag-ibig, ng koneksyon na kanilang pinagsamahan bilang isang pamilya, bilang mag-ama. Peter, maaring hindi kayo magkadugo, pero ang pag-ibig ang nagbubuklod sa inyo ng bata. Anak mo si Karina. Ang nakaraan ay maaring madilim pero ang kasalukuyan ay malinaw. Ikaw ang ama niya sa puso ninyong dalawa. Muling sabi ni Arthur sa kanya. At habang papalapit na ang gabi, nakita ni Peter ang pag-asa sa mga salita ni Arthur. Hindi tiyak ang daang tinatahak niya, nananatili pa rin sa kanya ang mga anino ng pagdududa. Ngunit sa sandaling iyon, alam ni Peter na may pag-ibig na palaging magiging magbubuklod sa kanila ni Karina. Mas malalim iyon sa kahit anong koneksyon at sa realisasyong iyon, nagkaroon siya ng lakas ng loob na yakapin si Karina. Hindi bilang anak ng estranghero, kundi bilang sarili niyang pinakamamahal na anak. Sa sandaling itinaas ni Peter ang kanyang baso sa kanyang mga labi, bigla namang nag-vibrate ang cellphone niya. Bumilis ang tibok ng puso niya habang sinusulyapan ang caller ID. Nanginginig ang mga kamay na sinagot niyang tawag na iyon. Ang balita ay tumama sa kanya tulad ng isang kulog. Ang pinakamamahal na anak ni si Karina, nagkaroon ng seizure at nasa comatose state na. Pare, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Arthur. Umawang ang bibig niya. Si Karina, na-comatose raw. Kailangan kong pumunta sa ospital. Tumango naman ito. Halika, ipagmamaneho na kita. Nang makarating sa ospital, tumakbo si Peter. Ang mga alaala ng nakakahawang pagtawa ni Karina, ang maliwanag na mga matang puno ng pagtataka ay bumaha sa kanyang isipan. Nangilid ang mga luha niya. Anong gagawin ko? Hindi ko dapat iniwan ang anak ko. Sabi ni Michael, lagi raw akong hinahanap ni Karina. Pero ayaw kong magpakita. Iniiwasan ko siya dahil naaalala ko ang ginawang panloloko ni Camila. Kasi mas inuna ko tong lintik na nararamdaman ko. Umiling si Arthur. Wala kang kasalanan. Normal na maramdaman mo yan. Bumawi ka na lang sa anak mo. Sinalubong si Peter ng isang pangkat ng mga medical professionals. Lumapit ang doktor kay Peter na may seryosong ekspresyon. Mabigat ang mga salitang binitiwan nito. Lumalala na ang kondisyon ni Karina. Paliwanag ng doktor, kailangan niyang sumailalim sa operasyon sa lalong madaling panahon. Umawang ang bibig niya. Ano?
Pero mukhang okay naman siya nung umalis ako. Surgery? Wala pa siyang donor. Hindi kami compatible. Tumango naman ito. Sinuri na namin ang donor list pero walang mga tugma. Wala ka bang ibang pamilya na pwedeng mag-donate sa anak mo? Umiling si Peter. Wala, pero gagawin ko lahat. Pakiusap, pwede bang maghintay pa kayo? Tumango naman ito. Ngunit wala kaming masyadong oras. Kailangan natin siyang i-undergo sa operation sa loob ng susunod na mga araw. Naiintindihan ko, gagawin ko ang lahat. Nanginginig ang boses na sabi niya rito. Naninikip ang dibdib niya sa mga sinabi ng doktor. Panay ang pagtulo ng mga luha niya. Wala na yatang araw na hindi siya umiyak. Hawak-hawak sa kanyang mga kamay ang paboritong stuffed toy ni Karina. Pumunta siya sa gilid ng kama nito. Sorry kung naging malamig ako sa'yo. Gumising ka na. Babawi ako sa'yo. Pangako yan. Mahinang sabi niya rito. Nakahiga si Karina na namumutla sa kama ng ospital. Isang malinaw na paalala ng kahinaan nito ang marupok nitong anyo. Habang marahang hinawi ni Peter ang isang hibla ng buhok sa noo ng bata, isang pakiramdam ng determinasyon ang nag-alab sa loob niya. Ihahanap kita ng donor. Gagawin ko ang lahat. Gumaling ka lang. Bumulong siya ng mga pangako ng pagmamahal at proteksyon sa tahimik na silid. May takot at pag-asa sa puso ni Peter. Nangako siyang ipaglalaban ang buhay ng kanyang anak sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Sapagkat sa kaibuturan ng pagmamahal ng isang magulang, naroon ang lakas na walang hangganan. Nagmamadaling bumalik si Peter sa kanyang bahay. Kailangan niyang kumuha ng mga malilinis na damit. Habang papalapit sa kanyang gate, isang kurap ng pagalaw ang nahagip ng kanyang mata. Doon, nagtatago sa anino ang isang figura na tila wala sa lugar. Sumipa sa kanyang instinct niya habang maingat na lumalapit sa estranghero. Lumingon sa kanyang lalaki. May nakakaasar ng ngisi sa mukha nito. Ayaw niya mang maramdaman, pero nababalisa siya. Ikaw ba si Peter, ang mangmang na asawa ni Camila? Tanong ng lalaki na may halong pamilyar na boses na nagpaigting sa panga ni Peter. Ako nga. Sino ka ba? At anong ginagawa mo sa labas ng bahay ko? Maangas niyang tanong dito. Mukhang masamang tao ang lalaki. Marami itong tattoo sa katawan at hindi katiwa-tiwala ang tindig at postura. Saglit na nag-alinlangan ng estranghero bago isiniwalat ang mga salitang, Ako si Alvin, ex-boyfriend ni Camila. Ako muna, bago kanya naging asawa. Bumilis ang tibok ng puso ni Peter sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang asawa. Hindi pa nababanggit ni Camila ang isang Alvin noon. Lalo lang bumigat ang kaba sa kanyang dibdib. Ano ang gusto mo kay Camila? Bakit mo siya hinahanap? Matagal nang namatay ang asawa ko. Imporma ni Peter. Nawala ang ngisi sa mga labi nito. Ano? Sino ka ba talaga? Tanong niya sa lalaki. Kumunot ang noon nito. Paanong namatay? Buntis siya nang huli kong makita. Bago ako maging bilanggo, sinasabi niyang buntis siya. Kaya, papaanong mamamatay siya? Kumuyom ang kamao ni Peter. May hinala na siya kung sino ang lalaking nasa harap niya. At sa masamang tao pa pala siya ipinagpalit ni Camila. Ikaw ang naging kabit ng asawa ko? Mariing tanong niya rito. Mahinang tumawa si Alvin. Bakit? Ano naman kung ako nga? Tatakas na sana kami kasama ng anak namin kaso may nangyari sa akin. Hindi ka na masikmura ng asawa mo. Hindi na kayang magpanggap ni Camila na mahal ka niya. Ako ang unang minahal, kaya ako pa rin ang mahal. Sa akin pa rin babalik. Malakas niyang sinuntok si Alvin. Galit na galit niyang pinaulanan ng suntok ang lalaki. Wala na siyang pakialam rito. Itinayo niya ito at hinila ang kuwelyo. Kayo na nga ang nanloko sa akin, ikaw pang may ganang magmalaki sa akin ng ganito. Alam mo bang pinagdadaanan ng asawa ko at anak ko? Sigaw niya sa lalaki. Anak? Buhay ang anak namin? Bakit mo tinatawag na anak? Hibang ka ba? Anak ko yun. Kukunin ko siya sa'yo. Ako ang tunay na ama ng bata. Pahayag pa nito. Sinuntok niya ulit ito sa mukha. Wala kang anak. Anak ko si Karina. Hindi mo pwedeng angkinin ang anak ko. Anak namin siya ni Camila. Wala kang kwenta. Wala ka na ring magagawa. Dugo ko ang nananlaytay sa ugat ng batang yun. Saad pa nito, tunog na ng aasar. Sige nga. Ano babawiin mo? Anong ipapakain mo? Alam mo ba ang sitwasyon ng bata? Nakikipaglaban sa sakit ang anak ko. Anong gusto mong mangyari? Malaman ng bata na anak siya sa labas at bunga ng panluloko sa akin?
Mag-isip ka nga. Nawala ang mapaglaro nitong mukha. Anong sabi mo? May sakit si Karina? Nangilid ang mga luha niya dahil sa galit. Oo, at walang donor. Hindi siya ma-ooperahan dahil hindi kami compatible. Sana, anak ko na lang talaga siya. Hindi niya deserve ang mga magulang na katulad ninyo. Mga sarili niyo lang ang iniisip ninyo. Gulong-gulo ang isip ni Peter. Sinusubukan niyang intindihin ang revelasyon na nasa harap niya. Hindi siya makapaniwalang nasa harap niya ang lalaki ni Camila at ang tunay na ama ni Karina. Ang mga tanong ay umiikot sa kanyang ulo. Nagbabantang lunurin ang kanyang makatwirang pag-iisip. Walang sabi-sabi, hinila ni Peter si Alvin sa loob ng bahay. Mabigat ang kanyang mga hakbang sa bigat ng katotohanang bumabalot sa kanila. Pagpasok sa loob, ang pamilyar na amoy ng tahanan ay naglaho sa tensyong ngayon na pumupuno sa hangin. Pinakita niyang bawat larawan, bawat photo album na magkasama sila ni Karina. Sa loob ng 7 taon, ako ang tumayo at kinilalang tatay ng batang sinasabi mong anak mo. Tapos ngayon sasabihin mo, babawiin mo si Karina? Bakit? Kaya mo bang magpakatatay ng ganito sa anak ko? Ilang taon kang nawala, naging bilanggo ka pa. Anong buhay ang ibibigay mo sa bata? Sumbat niya rito. Lumambot ang tingin ni Alvin habang tinitingnan ng mga litrato. Isang mapait na ngiti ang naglalaro sa mga labi nito. Pareho sila ng mga mata ni Camila. Bulong nito, may bahid ng emosyon ng boses. Sabi mo, kailangan ng donor, di ba? Pwede ako. Tatay niya ako. Tama ka. Kumpara sa akin, mas mabibigyan mo ng magandang buhay ang anak ko. Pero kahit dito na lang, ako na lang ang sasalo sa buhay ng anak ko. Gusto kong dugtungan ang buhay niya, kahit ikamatay ko pa. Alam ni Peter na ang pag-iyak ay pagpapakita ng kahinaan, pero hindi niya napigilan ang humagulhol sa harap ng taong gumawa ng kasalanan sa kanya. Ganoon yata talaga, mas matimbang sa kahit na ano ang pagmamahal niya kay Karina. Mas nangingibabaw ang pagiging tatay niya rito. Sa sandaling iyon, nakita ni Peter ang kanyang sariling takot at pag-aalinlangan. Nakasalamin iyon kay Alvin, para bang sobrang maling sumbatan niya ito sa pagiging ama, dahil kaya rin itong gawin ang lahat para sa bata. Nakita niyang isang lalaking katulad niya, lubos na nagmamalasakit para kay Karina. At sa paglahad ng katotohanan, napagtanto ni Peter na ang pamilya ay hindi palaging tinutukoy ng dugo, kundi ng hindi natitinag na pag-ibig na nagbubuklod sa mga puso. Magkasama, isinantabi ni na Peter at Alvin ang kanilang mga galit alang-alang kay Karina. Isang tanglaw iyon ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng katiyakan. At habang naghahanda silang harapin ang mga pagsubok na darating, nakatagpo sila ng kaaliwan sa pagkaunawang sa huli ang pagiging ama ang siyang nagkokonekta sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng ilang mga tests, pwede ngang maging donor si Alvin ni Karina. Nasa labas siya ng kwarto, sinisilip ang lalaking pinagmasdan ng anak niya. May nabubuhay na inggit sa kanya. Siguradong pagkatapos niyon, magkakaroon ng parte si Alvin sa buhay ng bata. Gayunpaman, mas maayos na iyon kaysa hindi gumaling si Karina. Anong klaseng bata si Karina? Anong mga ugali niya? Tanong sa kanya ni Alvin bago ang operasyon. Tiningnan niyang mabuti ito. Hindi niya alam kung kinakabahan ng lalaki, pero mukhang naghahanap lang ito ng mapaglilibangan. Huminga siya ng malalim. Halos kaugali ko lang din. Sa akin siya lumaki kaya nakuha niyang ugali ko. Kahit hindi ako ang tunay niyang ama. Piloso po at mapang-asar si Karina. Matalino at mabait din. Mapagbigay din siya at madaling maawa sa ibang tao. Nangingilid ang mga luha ni Alvin. Hindi nga nagmana sa akin. Masamang ugali ko. Masamang tao pa. Umiling naman si Peter. Pero hindi yun rason para hindi maging mabuting ama. May choice kang magpakaama sa anak ko. Mahirap to para sa akin, pero kapag naging maayos ng lahat, pwede kitang ipakilala kay Karina. Tumutol agad si Alvin. Wag, magugulo lang ang isip niya. Bata pa siya, baka hindi niya maintindihan. Tama ka, mas mabuting ikaw na lang ang kilalanin niyang ama. Bumuntong hininga na lamang siya. Hindi niya rin naman ito pipilitin, basta kung ano ang makakabuti sa kapakanan ni Karina, iyon ang susundin niya. Ilang sandali pa, pareho nang dinala sa operating room ang dalawa. Wala siyang ibang ginawa kundi ang manalangin maging maayos sina Alvin at Karina.
Pagkatapos ng ilang oras, lumabas ang doktor at sinabing successful ang operasyon. Lumipas ang mga araw, binantayan niya pareho ang mga ito hanggang sa pareho ng magising. Mahina pa ang dalawa pero unti-unti nang nakaka-recover. Ikaw po ang donor ko? Tanong ni Karina kay Alvin. Hindi sumagot si Alvin at umiwas lang ng tingin. Bumuntong hininga na lamang si Peter. Nasa iisang kwarto lang ang dalawa. Madaldal na ulit ang anak niya at palaging kinakausap ang lalaki. Hindi niya maiwasang isipin kung bakit iba ang pakikitungo nito sa bata. Akala niya pa naman magpapapansin ito at aagawin ang atensyon ni Karina mula sa kanya. Papa, bakit po hindi nagsasalita yung lalaki? Bad guy po ba siya? Tanong ni Karina sa kanya. Tipid siyang ngumiti. Hindi anak. Sa wakas, nagsalita na si Alvin. Oo, bad guy ako. Kaya hindi mo dapat ako kinakausap. Kumakain ako ng mga batang makukulit. Ngumuso ang anak niya. Bad ka po, bakit binigyan niyo po ako ng second chance na mabuhay? Sabi ni Papa, kayo raw po ang tumulong sa akin. Thank you po, hero ko po kayo. Namungay ang mga mata ni Alvin. Basta lumaki ka lang mabait palagi at mahalin mo ang papa mo. Saka ko lang tatanggapin yung thank you mo. Hindi napigilan ni Peter ang mapangiti. Hindi niya alam na magagawa siyang mapangiti ng lalaking karibal niya kay Camila at sa atensyon ni Karina. Nang makatulog si Karina, hindi niya napigilang kausapin si Alvin. Kamusta ka? Masakit pa bang sugat mo? Napairap naman ito. Bakit mo tinatanong? Gusto mo na siguro akong mamatayan, oh. Mahina siyang tumawa. Alam kong masamang damo ka, hindi ka mamamatay. Tiningnan nito ang batang mahimbing nang natutulog. Si Karina, ang ganda ng pagpapalaki mo sa kanya. Nakakawala ng dignidad pero salamat na sa'yo naiwan ang anak ko, na ikaw ang asawa ni Camila. Tinuturing mo pa ring anak si Karina sa kabila ng natuklasan mo. Malungkot siyang napangiti. Inaamin ko, nasaktan ako. May mga araw na hindi ko kayang makita si Karina. Dahil iniisip kong niloko ako ni Camila. Pero mas matimbang ang pagmamahal ko. Sa akin lumaki ang batang niyan. Pamilya ko siya, kaya kahit anong mangyari, tatanggapin ko pa rin siya. Sa puso ko, anak ko si Karina. Anak ko rin siya, pero hindi ko maitatangging mas naging ama ka sa kanya, Peter. Saad pa nito. Napangiti siya. Natapos ang araw na iyon na naging maayos sila. Parang nagkaroon siya ng bagong kaibigan. Hindi siya makapaniwalang makakasundo niya si Alvin. Gayunpaman, kinabukasan, nagising siyang wala sa kama nito si Alvin. Papa, wala na po yung bad guy. Umalis na po siya, sabi ng anak niya. Mabilis siyang bumangon at lumapit sa kama nito. Hindi pa nakaka-recover ng maayos ang lalaki. Hindi dapat ito umalis sa ospital. Aalis na sana siya pero may nahagip siyang letter sa ibabaw ng kama. Peter, umalis ako ng ospital dahil hindi ko na kayang mapalapit pa kay Karina. Baka mas mahirapan akong iwan ng anak ko at agawin ko siya sa taong mas karapat dapat maging ama niya. Tulad ng alam mo, ang mga pangyayari sa buhay kung minsan ay humahantong sa atin sa hindi inaasahang landas. Alam kong marami kaming pagkakamali ni Camila sa'yo. Gayunpaman, nagpapasalamat akong naging asawa ka ni Camila. Nagpapasalamat akong ikaw ang tumayo at kinilalang tatay ng anak ko. Sa kasamaang palad, natagpuan ko ang aking sarili sa isang sitwasyon kung saan kailangan kong humingi ng tulong sa'yo. Puro yabang lang ako. At tama ka, hindi ko kayang alagaan kung papaano mo alagaan ang anak namin ni Camila. Masaya akong malamang may isang anak akong babae, si Karina, na lubos mong inaalagaan. Gusto ko man maging bahagi ng buhay niya. Wag na lang. Masakit para sa akin na aminin ito, ngunit alam kong wala ako sa posisyon para ibigay sa kanyang pangangalaga at suportang nararapat sa kanya. Ipagkakatiwala ko ang kapakanan ni Karina sa'yo. Nakita ko ang kabaitan at integridad na taglay mo at naniniwala kong kaya mong ibigay sa kanyang pagmamahal at pangangalaga na kailangan niya. Alam kong kalabisan ang paghingi ko ng pabor sa'yo, Peter. Huwag mo sanang ipaalam kay Karina kung sino ako sa buhay niya. Sobrang komplikado ng lahat. Masakit ang katotohanan sa pagkatao niya. Higit pa rito, hinihiling kong wag mo kong hanapin o subukang isali pa sa buhay ni Karina sa anumang paraan. Taos puso kong hinihiling na lumaki siya sa isang matatag at mapag-arugang amang katulad mo.
Sorry sa lahat ng pagkakamali namin ni Camila sa'yo. Naging makasarili kami. Naging masama kami sa'yo. Peter, nagpapasalamat ako magpakailanman. Ipinagkatiwala ko si Karina sa pangangalaga mo ng buong tiwala. Sorry sa lahat. Salamat sa pagiging ama kay Karina. Lubos na nagpapasalamat, Alvin. Naninikip ang dibdib niya pagkatapos basahin ang sulat ni Alvin. Kahit hindi nito pinuno ang oras kasama si Karina, ramdam niyang mabuti rin itong ama. Handa itong magsakripisyong mabuti para lang sa anak nito. Papa, nasa na raw po siya? Tanong ni Karina sa kanya. Niyakap niya ng mahigpit ang anak niya. Mahal ka niya, anak. Sino po? Yung bad guy? Tumulo ang mga luha ni Peter. Ramdam niya ang sakit na nararamdaman ni Alvin bilang isang ama. Kung siyang nasa sitwasyong iyon, gagawin niya rin ang lumayo para sa kapakanan ng anak niya. Itatago niya na lang ang sulat na iyon. Ipapabasa niya iyon kay Karina sa takdang panahon. Hindi siya papayag na gawing lihim ang pag-ibig ng isang amang handa ring isakripisyo ang lahat para sa anak. Bilang isang ama, pahahalagahan niya ang pagmamahal ni Alvin kay Karina. Kaya nang lumipas ang mga taon, nang makita niyang handa na ang anak niya, sinabi niya rito ang totoo. Nahirapan itong tanggapin ang lahat. Gayunpaman, hinanap pa rin ito ang tunay na ama. Natagpuan na lang ni Peter ang sarili niyang nakatayo sa malayo. Tinatanaw sina Alvin at Karina na magkayakap. Kahit katiting, wala siyang inggit na nararamdaman. Bagkus, masaya siyang may dalawang amang minamahal ang anak niyang si Karina. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.